Ipinagpatuloy ng Israel ang pambubomba sa Gaza Strip noong Sabado at nangakong magpapatuloy sa opensiba nito upang sirain ang Islamic movement na Hamas. Habang papalapit ang digmaan sa pang 100 days na araw nito, sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang Israel ay hindi mapipigilan ng isang kaso sa harap ng International Court of Justice kung saan nilalabanan nito ang akusasyon na ang ginagawa ng Israel sa Gaza ay isang genocide. Mahigit 3 buwan pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 na nagbunsod ng digmaan ay 20,000 na Palestinian na ang namatay at ang Gaza ngayon ay tila nagmistulang abandonadong syudad kung saan ang 2.3 milyon na populasyon nito ay naiipit sa katimugan at hilagang bahagi ng Gaza na pinapatakbo ng Hamas. Sinasabi ng Israel na pinupuntirya lamang nila ang mga militante at ginagawa ang lahat ng makakaya nito upang mabawasan na ang mga nadadamay na sibilyan sa gera nito kontra sa grupo ng Hamas. Ngunit ito ay mariing tinututulan ng ibang bansa at humihiling ng tigil putukan para makalabas na ang mga inosente at hindi na madamay pa sa mga katakot-takot na pambobomba ng Israel na kung saan nga sa bawat araw ay mas dumadami pa ang sibilyang nadadamay. Ito ay naging daan para ilunsad ng South Africa ang kaso laban sa Israel sa International Court of Justice na sinasabi na ang Israel ay isang genocide. Ngunit mariin naman itinanggi ito ng Israel at sinabing ipinagtatanggol lang nila ang kanilang sarili laban sa armadong grupo ng Hamas nang salakayin nito ang Israel na kung saan ay mahigit 1,200 na Israeli ang nasawi at 240 ang hinostage ng Hamas. Dagdag pa nila na hanggat may natitirang miyembro ng Hamas ay magiging banta ito sa kaligtasan ng bawat Israelis. Kaya hindi mapipigilan ang Israel na salakayin at tuluyan ng puksain ng bandidong grupo na ito. Ang mga militar ng Israel ay sinasabing mahigit 8,000 na Hamas soldier na ang kanilang napuksa. Kaya naman napilitan ng mga natitira pa na umurong patungo sa hilagang bahagi ng Gaza na kung saan ang mga matataas na pinuno ng Hamas, kabilang na si Yahya Sinwar, na pinaniniwala ang nagtatago doon. Samantala libu-libong mga tao naman ang nagmarcha sa gitnang bahagi ng London noong Sabado na nananawagan na itigil na ang putukan sa pagitan ng Hamas at Israel na tinatayang ito na ang pinakamadugong labanan sa pagitan ng Palestinian at Israeli sa loob ng 75 years. Ang pagmarcha sa London ay isa sa iba pang ginanap sa mga lungsod ng Europa, kabilang na ang Paris, Roma, Milan at Dublin. Lahat sila ay may isang gustong mangyari, ang itigil na ang gera o hayaan ng mga sibilyan na makalabas sa war zone. Sinasabi ni Ashraf, tagapagsalita ng Health Ministry ng Gaza, na 28,843 Palestinian na, karamihan ay mga sibilyan, ang nasawi mula noong October 7. Kabilang na dito ang mga nadamay sa kalagitnaan ng welga. Ang syudad ng Zayed City ay isa sa pinakamagandang lungsod ng Gaza bago ang digmaan. Dati itong tahanan ng libu-libong mga tao, ngunit ngayon ay nawasak. Sa patuloy na bakbakan sa Gaza, ang pagpasok ng tulong sa mga naiipit na sibilyan ay pahirapan pa rin dahil maigpit itong kinokontrol ng mga Israeli. Ayon pa sa kanila na pagtuluyan ng napuksa ang mga Hamas, ay makikinabang ang mga Palestinian dito dahil Israeli na ang mamamahala.